Hello po sa ating lahat. Sinusubaybayan natin itong mga nangyayari sa ngayon sa ating bansa with regards dito sa paghuli kay former President Duterte at yung pagbiyahe sa kanya sa The Hague, Netherlands. Kaya yan, very exciting. This is a very historic moment sa ating kasaysayan. March 11, 2025 at 26 at 25, kung saan ang isang naging presidente ng Pilipinas ay naging na-charge ng ICC, International Criminal Court. Pagkatapos siya ay nadala na, no? Mayroon ding mga ibang leaders na may sinasabing warrant of arrest na na-issued ng ICC, like itong si Vladimir Putin, yung Prime Minister ng Israel at iba pa, ngunit hindi sila nahuli. At saka talagang siguro may mga situation na different. Kaya siyempre si Putin, he is still in power. So alangan naman puntahan siya dyan. So hindi yan mahuhuli, of course, dahil didipinsahan siya, no? Ngayon, marami yung mga komento, marami yung mga nagsasabi na parang nakakatawa na lang, ano? Halimbawa itong si Harry Roque, sinasabihan na ng taong bayan, punta na kayo ng EDSA para mag-people power, para mag-resign, o kaya tatakas na itong mga Marcos sa Malacanang. Mayroon din akong narinig na dapat pigilan ni President Marcos yung pag-execute ng warrant of arrest galing sa ICC para maging safe siya, no? Kasi pag otherwise hindi niya pipigilan ito, baka bukas hindi na siya ang presidente. Ang labo naman. Kasi ito alisin mo yung duly elected president, pagkatapos ilagay mo yung vice president na ang daming violations, ang daming katiwalian. Kayo na lang dyan mag-people power. Ako, sinasabi ko nga noon, hindi ko ibinuto yung Marcos, hindi ko rin ibinuto yung Duterte. Ngunit at this point in time, then ginugulo ang government natin. We have to support the existing government. Ganun ang dapat na gawin nating mga Pilipino. Suportahan natin yung duly existing government. Okay, policy. Ibagsak natin yung government. What will happen? Magkakagulo, Kaya, for me, no chance. I remember yung sinasabi nga na baka bukas hindi na presidente ang President Marcos. Sinabi yan kagabi. Nagising ako, tinitignan ko yung news. Wala namang pagbabago. President Marcos is still the president. Ganyan lang yan. Siyempre, yung mga pro-Duterte, medyo mainit sa ngayon. Pero baka mamaya ang kwan dyan, halimbawa may pumunta dyan sa EDSA, ang init.
uso pa naman ngayon ang mild stroke. Alis na rin yan, ano, magsasawa na rin kayo. Yan. Alis na kayo dyan. Tumulong na lang kayo sa government. Duterte. Past na yon. Ang mga officials natin, anybody, may time, may oras o may kanyan, ano, may oras sa kapangyarihan. May oras naman na kung hindi na sila sa kapangyarihan, they have to keep quiet na lang. They have to contribute something in the form of idea. Huwag guluhin yung government. Kaya kayong mga kung may mga nasa EDSA, baga tinitignan ko, kaunti naman, may kaunti. Kung tignan mo yung mga vlog ng mga Duterte, siyempre makikita ko parang magulo. Siyempre, ang i-project dyan, magulo para yung mga tao ay sabi na, ay talagang malakas itong si Duterte. But in reality, that is not the real situation. Kaya kayong mga maka-Duterte, uwi na. Okay, so tignan pa natin yung ibang developments. Sige, muli, thank you. Sana subscribe sa ating YouTube channel.